Magandang buhay! As promised nga po doon sa aking previous video sa paggawa ng kandila ay nasabi ko na i-convert natin into business idea itong ating ginawang kandila. Magbibigay nga din po ako ng tips and ideas kung paano masolusyonan itong sinkhole at hindi magandang surface ng ating kandila. Disclaimer lang po pala ay beginner lang din ako sa paggawa nitong kandila at ang lahat na ibabahagi ko sa inyo ay batay lang din sa aking naging mga experience sa paggawa nito. At dahil nga ay beginner pa tayo ay marami-rami pa tayong mga nai-encounter na problems dito sa process ng paggawa. Kagaya nga nitong ginawa kong kandila, kapag kasi pambenta ito ay medyo hindi kaaya-aya ng gawing pang business. Ang gagawin lang natin dito ay pwede tayong kumuha ng blower at i-melt natin itong parteng itaas ng ating kandila. Hanggang sa ma-achieve natin ang gantong itsura, pantay na nga ang surface nito. Maglalagay din pala ako dito ng glitters para pang design. Sprinkle nga lang natin ito habang mainit pa. Paalala lang pala, kapag kayo ay gagamit ng glitters sa paggawa ng kandila ay kailangang biodegradable ito. Ang bioglitter kasi ay non-inflammable kung kaya't safe itong gamitin. At para maging aesthetic ang design nito at ma-feel good naman ang bibili nitong ating kandila ay maglalagay ako ng thank you sticker dito sa cover ng ating jar. Sa bandang bottom naman ay maglalagay ako nitong sticker na mayroong warning at burning instructions. Ito na nga ang ating finished product at pwedeng-pwede na nga natin itong ibenta. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Please click the like and subscribe button para po maging updated pa kayo sa akin pang mga susunod na mga videos. Keep safe and God bless!